Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay user WC9 at shoutout kay Wilreda de la Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Siyempre, ayaw paalisin ni Aaron ang kanyang sarili. Nang makita ni Ivory ang eksenang iyon, nagpa siya si Aaron na sabihin kay Ivory ang lahat. Ang dahilan kung bakit nag-aalala si Aaron tungkol dito ay nag-aalala siya na si Ivory ay masyadong bata at tatanggihan ang ganitong uri ng bagay, para sadyang layuan siya ni Ivory. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng Aaron si Ivory at magiging maingat sa bagay na ito. Ngunit ngayong nakita na ito ni Ivory ng sarili niyang mga mata, walang dahilan amang Aaron para itago ito. Kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niyang malaman, maaari na lamang niyang hayaang magdesisyon ang tadhana. Tingnan ang Aaron lift na kanang kamay, naramdaman ni Ivory ang kanyang mga paa sa lupa, ganap na nawala ang sentro ng grabidad na lumulutang pataas. Bagamat nakita na niya ng sarili niyang mga mata ang ganitong bagay, nang mangyari ito sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Ivory na magpakita ng takot na ekspresyon. Huminga ng malalim, nagtanong si Ivory, magic ba ito? Ang magic ay tungkol sa pagtutulungan. It's just a cover-up. Aaron magaan ng ngiti, it's not magic. Ano pa kaya? Tanong ni Ivory. Sa mundong ito, maraming mga lugar na hindi mo alam. Halimbawa, ang isang tao ay maaaring mag-practice, tulad ng mga mythical TV drama. Sa iyong opinyon, ito ay mga drama sa TV, ito ay ang kakayahang gumawa, ngunit para sa akin, ito ay totoo, pagkakaroon, at pagmamayari ko ito. Sabi ni Aaron. Ang antas ng pagbuka ng bibig ni Ivory ay ganap na nagpahayag ng kanyang pagkamangha. Myth TV series, lumilipad palayo sa lupa, makapangyarihan sa lahat. Ito ba ang kakayahan na talagang umiiral sa katotohanan? For a time, hindi makapaniwala si Ivory, pero sa sandaling ito, lumulutang talaga siya sa ere, kaya hindi niya maiwasang maniwala. Engkanto ka ba? Hindi alam ni Ivory kung paano ilalarawan ang Aaron. Naiisip lang niya ang salitang, immortal. In a sense, I can really call it the god of this world, kasi sa mundong ito, walang kalaban-laban, at matagal na akong wala sa mundong ito. Sabi ni Aaron. Huminga muli ng malalim si Ivory, at pagkatapos ay dumura, dahil ang mga salitang ito para sa kanya, ay ganap na 3-view reconstruction. Minsan si Ivory ay isang atheista. Hindi siya naniniwala na may mga Diyos at multo sa mundo, ngunit ang hitsura ni Aaron ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw sa bagay na ito. Dahil wala ka na sa mundong ito, bakit nandito ka pa? Tanong ni Ivory. Nakangiti si Aaron pero hindi nagsasalita. Tinitingnan niya si Ivory ng malambing. Saglit na nag-alinlangan si Ivory at sinabing, dahil sa akin. Tumanggaw si Aaron at sinabing, you in the future are my wife. You used to be my wife. Ang hinaharap at ang nakaraan. Ang talatang ito ay direktang nalilito kay Ivory, at hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Aaron. I don't understand the future and the past. This is not a time period at all. How can I be your wife in 2 periods? Sabi ni Ivory. Noong unang panahon, bago ako ipinanganak muli, pinakasalan kita at nanganak ng isang napakagandang anak na babae. Sa hinaharap, pakakasalan kita muli. Sabi ni Aaron. Para kay Ivory, ang mga salitang ito ay hindi maaaring ituring na isang paliwanag, dahil hindi niya talaga maintindihan ang mga ito, at lalo pang nalito. Nang makita ang nalilitong mukha ni Ivory, kay Ivory lang maipapaliwanag ni Han Sanchen.
Simula sa mga bagay bago ang kanyang muling pagsilang, sinabi niya kay Ivory ang lahat na parang isang kwento. Ang mga karanasang ito ay tumagal ng Aaron ng 2 oras. Kasama ang minsang Cloud City, at Aaron hanggang Xuanyuan na mga bagay sa mundo, at pagkatapos ng muling pagsilang at muling nagkita si Ivory. Matapos pakinggan ang buong kwento, naunawaan ni Ivory ang ilang senyales, na halos nangangahulugan na sila ni Aaron ay orihinal na mag-asawa, ngunit ang Aaron ay nagkaroon ng hindi kilalang epekto kay Linlong, na humantong sa kanyang muling pagsilang sa edad na 14. Ngunit ang mga ito mga salita, para kay Ivory, kung paano makinig sa kung paano tulad ng isang fairy tale. Hindi naman ito mga kwentong gawa-gawa mo para kunin ang mga babae, di ba? Tanong ni Ivory. Ang mukha ni Aaron ay puno ng mapait na ngiti, na nangangailangan ng isang masalimuot at hindi kapani-paniwalang kwento upang maakit ang mga babae. Sa lakas ng pera ng Aaron, basagin lang ang pera. Kung kwento lang, paano makukumbansi ang mga tao? Kung kwento lang, paano ka lulutang sa hangin? Kung kwento lang, paano kita mamahalin hanggang ngayon? Sa pagtingin sa taos-pusong mga mata ni Aaron, biglang nakonsensya si Ivory. Mukhang iniisip niya na hindi niya dapat pagdudahan ang Aaron, dahil ang gayong pagdududa ay isang negasyon ng kanilang mga damdamin. Kung gayon, ano ang susunod mong gagawin? Gusto mo bang bumalik sa mundo ng Xuanyuan? Tanong ni Ivory. Ang pagbabalik sa mundo ng Xuanyuan ay isang kinakailangan para sa Aaron, dahil si Linlong ay madyay gising maya-maya, at kapag napanatili ni Linlong ang kanyang memorya, kahit na hindi ito hanapin ni Aaron, ito ay aabot sa Aaron. Kung si Linlong ay darating sa lupa, ito ay magiging isang mapang wasak na dagok sa lupa. Ito ay talagang isang bagay na hindi gustong makita ng Aaron at hindi gustong mangyari. Ngunit bago iyon, nais ni Aaron na ibalik ni Ivory ang kanyang kapangyarihan. Susunod, ikinwento ni Aaron kay Ivory ang kwento ni Fuyao. Ang hindi inaasahan ng Aaron ay si Ivory ay hindi na itaboy, ngunit labis na nasa sabik. Kung sasabihin mo, maaari ba akong magkaroon ng kakayahan na mayroon ka ngayon? Naiinip na tanong ni Ivory. Oo naman. Pinagtibay ni Han Sanchen na kahit na ang lakas ni Fuyao ay hindi umabot sa banal na kaharian, hindi ito mas mababa sa malakas sa mundo ng Xuanyuan. Ang mga mata ni Ivory ay kumislap na may kakaibang liwanag, bukod pa sa pananabik, marami ang inaasahan. Kailan ako magkakaroon ng isa? Patuloy na tanong ni Ivory. Ngayon ay hindi pa tumigil si Ivory sa kanyang pisikal na pag-unlad, at hindi alam ni Han Sanchen kung kaya niyang masipsip ng mabuti ang kakayahan ng pagsuporta sa pagyanig, at hindi matiyak ni Han Sanchen kung hindi maaapektuhan ang katawan ni Ivory pagkatapos niyang makuha ang kakayahan ng pagsuporta sa pag-iling. Hindi ka pa nasa hustong gulang, at nag-aalala ako na ang kakayahang umiling ay magpapabago sa iyong katawan. Sabi ni Aaron, anong dapat kong gawin? Kailangan ko bang maghintay ng matagal? Agad na natalo si Ivory. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pambihirang kakayahan ng Aaron. Hindi niya inasahan na kakailanganin siya upang maging isang may sapat na gulang, na aabutin ng ilang taon. Mula sa puso ni Aaron, ayaw niyang maghintay. Ang malaking problema ni Linlong ay malulutas sa lalong madaling panahon upang maging komportable siya. Ngunit para kay Ivory, ang Aaron ay hindi nang ahas na maging pabaya. Dapat ay mayroon siyang tiyak na antas ng kasiguruhan bago siya maglakas loob na gawin ito. Kung hindi, kapag si Ivory ay nasaktan ng hindi maibabalik, ang Aaron ay magsisisi sa huli. Sa villa na ito, mayroong isang espiritual na hanay na maaaring linangin. Kung gusto mo, maaari kang lumipat dito. Maaari itong hayaan kang magsanay ng hakbang-hakbang at hayaan ang iyong katawan na umangkop ng dahan-dahan. Sabi ni Aaron. Si Ivory ay tumingin kay Aaron na may kainahinala at sinabing, ayaw mong tumira ako sa iyo sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan na ito. Hindi pa ako nasa hustong gulang. Paano mo magkakaroon ng mga kakaibang ideya? Si Aaron ay nagmamadaling iwagayway ang kanyang kamay. Wala siyang kakaibang ideya ngayon. Pagkatapos ng lahat, minsang tumira sina Aaron at Ivory sa iisang silid sa loob ng 3 taon, at hindi nila sinasadyang pilitin si Ivory. Sa oras na ito, paano siya mag-aalala sa ganitong bagay? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Totoo ang sinabi ko, at kahit na walang ganoong bagay ngayon, susubukan kong hayaan kang manirahan sa villa,
dahil dito lamang maaaring magsaka ang mga tao. Mabilis na paliwanag ni Aaron. Sa pagtingin sa Aaron ay hindi maitago ang gulat, si Ivory na masaya ay nagsabi, huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako sa iyo, at kung talagang gusto mo akong pilitin, sa iyong kakayahan, hindi ko mapigilan. Hindi alam ni Aaron kung paano sasagutin ang tanong, ngunit isang bagay ang magandang balita para sa Aaron. Ang pagbubukod na inaalala niya ay hindi nangyari kay Ivory. Nga pala, sabi mo may mga anak tayo. Biglang tanong ni Ivory. Tumanggaw si Han Sanchen, na ayaw niyang isipin palagi. Bagamat malaki ang pinagbago ng kanyang muling pagsilang, halos lahat ng tao sa kanyang paligid ay naroon, ngunit ang kanyang anak na babae ay nawala, at malaki ang posibilidad na ang kanyang muling pagsilang ay humantong sa direktang pagkawala ni Han Nayan sa mundong ito. Maganda ba? Nagtataka na tanong ni Ivory. Oo naman. Sumagot si Han Sanchen nang walang pag-aalinlangan na sa kanyang puso, si Han Nayan ang pinakamagandang babae sa mundo, na walang pag-aalinlangan. Kinagat ni Ivory ang kanyang labi at sinabing, umiiral pa ba siya? Ang tanong na ito ay nagpapahintulot sa Aaron na huminga ng malalim, ang ekspresyon ay lilito lalo na mabigat, sinabi, hindi ko alam, ngunit ayon sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring wala siya. Bulong ni Ivory. Sa kanyang opinyon, ito ay isang awa. Ang dahilan kung bakit hindi malungkot si Ivory tulad ng Aaron ay dahil hindi pa niya nakita si Han Nayan sa kanyang buhay, at walang nararamdaman para kay Han Nayan, at walang relasyon sa ina. Uuwi muna ako. Natapos si Ivory at bumaba. Aaron lang saglit, mabilis na tinawagan si Ivory, narito ang pinakaangkop para sa iyong paglilinang, hindi mo ba gustong magkaroon ng aking kakayahan? Lumingon si Ivory sa likod at ngumisi sa Aaron, at sinabing, kung gusto ko munang manirahan dito, kailangan kong umuwi muna at linisin ang aking mga damit. Bukod dito, kailangang pumayag ang aking ama dito. Dahil doon, agad na tumakbo si Ivory. Si Aaron, natulala, ay nagsimulang tumawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.